Kumusta? Ako si Dr. Nityanandan, consultant pulmonologist sa Green Street Apollo. Ngayon pag-uusapan ko ay COPD. Kaya ano ang COPD? Ito ay talamak na obstructive pulmonary disease. Mayroon itong dalawang sangkap. Ang talamak na bronchitis at isa pa ay emphysema. So titingnan muna natin kung ano ang prevalence ng COPD. Kaya ang pagkalat ng COPD ay tinatayang nasa paligid 7% sa buong mundo. Kaya paano nagpapakita ang mga pasyente ng COPD? Kaya ang mga pasyente na may COPD ay karaniwang may talamak na ubo at may kaunting produksyon ng plema. Habang lumalala ang sakit, ang mga pasyente nagkakaroon ng kinakapos ng hininga. Sa malalang kaso, ang mga pasyente ay may pamamaga ng binti at sa respiratory failure din. Kaya ano ang mga sanhi ng COPD? Ang pinakakaraniwang dahilan ay paninigarilyo, parehong aktibo, gayon din passive na paninigarilyo. Ang isa pa, kondisyon na maari predispose ng isang pasyente sa COPD ay kinabibilangan ng pagkakalantad sa trabaho, parehong sa mga tuntunin ng panloob at pati na rin mga polusyon sa labas, pati na rin matagal na talamak, mga sakit sa paghinga, pati na rin ang nakaraang kasaysayan ng tuberculosis, aso. Kaya paano natin masuri ang COPD? Kaya ang mga pasyente ng COPD, karaniwan naming sinusuri batay sa pulmonary function test. Tinatawag namin itong spirometry at kailangan din namin ng chest x-ray. Sa mga piling kaso, ipinapayo namin HRCT chest kung sakaling kailangan naming maghanap ng screening para sa lung cancer. Kaya paano natin sila pakikitunguhan? Kaya karaniwang ang paggamot ay nagsisimula sa mga inhaler. Kaya ang inhaler na ito, ang mga dosis at ang dalas ay depende sa kalubhan ng COPD. Sa mga advanced na kaso, kailangan nating ilagay ang pasyente sa mga nebulizer din. At susuriin natin ang pasyente para sa mga nauugnay na komplikasyon tulad ng pagpalya ng puso at mga kondisyong nauugnay sa COPD tulad ng sleep apnea, osteoporosis, depression, at kailangan din nating tingnan kung ang pasyente ay kandidato para screening para sa lung cancer. Sa karamihan sa mga advanced na kaso, kami ay magkakaroon pagpapayo sa pasyente tungkol sa pangangailangan para transplant din.